Hi guys, good afternoon. This is Rowena Gawans from here in Canada. Thank you so much for watching my videos. If you're new to my channel, please click the subscribe button below for more future videos. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video. Pero sinusubukan ko po ang best ko para mag-upload ng video or gumawa ng video para sa inyo. So, eto na po yung hinihintay nyong video and I hope magustuhan nyo ang topic ko ngayon. So, sa mga nakapanood na po ng video ko, tungkol po yon sa isang video na sa sahod ng caregiver dito sa Canada. So, marami po ang nagrereklamo kung bakit hindi ko po sinabi doon kung magkano yung deductions, blah blah blah. So ngayon po, ang video na to is para sa inyo sa mga nag-aantay ng video at kung yung mga taong gustong malaman kung magkano yung deduction ng caregiver dito sa Canada. Ang caregiver po dito sa Canada is nagtatrabaho sila ng full-time. So, meaning kapag full-time yon is it's either 40 to 44 hours. So, hayon, ang minimum wage dito sa Alberta, Canada. So, ibabase ko to dito sa Alberta, Canada since nandito nga po kami and yun yung information na alam ko tungkol sa caregiver. Ngayon, nag-work sila ng 40 to 44 hours a week and then monthly sila nagsasahod. In 1 month is, ang ilalagay ko po dito is yung sa ate ko. Ang example ko dito. So, for example, ang trabaho niya sa 1 month is 184.80 hours ang nandito. So, ang sahod is $15. So, 184.80 times 15 is equal to, so, ang gross pay po niya is $2,772. So, $2,772. I-times po natin or i-convert po natin siya sa Philippine peso. So, times, let's say, 40. So, ang gross pay po ng caregiver dito sa Canada is, especially dito sa Alberta, is 110,880. So, yun po ang gross pay. Ngayon, eto na po yung tinatanong ng maraming tao na how about yung deduction, blah, blah, blah. So, kapag po ikaw ay caregiver dito sa Canada, ang deduction po is merong federal tax. So, yun po is 274.44. I think it's like 12% po yata if I'm not mistaken. And then, so, yun po ang federal tax. So, ang kinaltas po sa 2,772 is 274.44. So, yun po yung kaltas sa federal tax. And now, meron po silang provincial tax, which is, ang kinaltas is 133.70. And next one is yung CPP. Ang kinaltas po doon is $139.29. And then, ang next po na kinaltas is yung EI. So, 51.53. Ngayon, so, meron pong 4 na deduction, yung salary, federal tax, provincial tax, CPP, and EI. So, ngayon, kapag sinubtract po lahat ng deduction and that, ang net pay po niya is $2,305.12. So, yun na po ang net pay. So, i-multiply po natin sa Philippine peso yan. So, 40 equal to, so, ang net pay po is 92,204. So, yun po ang net pay.
Ang gross pay is 110,000 pesos and ang net pay po is 92,204. So, 110. Wait lang po, nagko-compute po kasi ako. So, parang ang total ng lahat-lahat ng deduction is under 18,000. So, okay na po yun. So, for 1 month, magkakasahod ka ng 92,000. That's a lot. Kapag ikukumpara mo, kapag nagtrabaho ka sa ibang bansa, malaki na po yung 92,000 sa isang buwan. And now, ang kinagandahan po, kapag caregiver kayo dito sa Canada or naging caregiver kayo dito sa Canada, after 2 years, pwede na kayong mag-apply for permanent resident. And then, ang kagandahan po nun is kapag nag-apply ka na ng permanent resident dito sa Canada, pwede mo nang isabay ang application din ng family mo. So, yun ang kinagandahan. After maging permanent resident ka dito sa Canada, pwede ka nang mag-apply kung anong work ang gusto mo pasukin. For example, nurse ka dati sa Pilipinas and naging permanent resident ka na dito after 2 years. Ngayon, pwede ka nang, kung gusto mo maging nurse dito sa Canada, yun, mag-upgrade ka and that. Recap lang po ng sinabi ko, meron pong 4 deductions dito sa Canada, federal tax, provincial tax, CPP, and the EI. And base po dito sa ng ate ko, ang gross pay po niya is 110,000 and ang net pay niya is 92,000. So, ang deduction po is under 18,000. So, yun. Hope I made you happy for this one. Kung meron pa po kayong tanong, just put a comment below. Sa mga nag-subscribe na po, maraming salamat po sa mga supporters, sa mga bashers. Okay lang po yan. Mag-bash lang po kayo kung gusto nyo. Ang sa akin lang po, gusto kong tulungan ang mga Pilipino or ibang mga lahi dyan na pumunta dito sa Canada. Actually, may mga nagko-comment na bakit tinigil ko na daw po yung yung English version ng aking video. So kasi gusto din nilang magkaroon ng information. So I'm thinking about that to switch again to English so that I could help more people, hindi lang po yung mga Pilipino. So, salamat po sa lahat-lahat and sana nagustuhan nyo to. Kung kayo po ay may tanong pa or hindi clear tong video, kindly put a comment below. Thank you so much guys. Bye!